Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana, at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at tayo po ay napapatuloy din sa ating Ebanghelyo ayon kay San Juan at ito ay patungkol pa rin sa pag-ibig, kung paano ang paanyaya ng ating Panginoon ay piliin nating ibigin ang Diyos, kung paanong ang Diyos araw-araw ay pinipili tayong mahalin. Pero maganda pong mapagnilayan natin sa puntong ito na tayo po halos lahat na nararito medyo tumanda na at patanda pa rin. Iba sa inyo nag-asawa, iba sa inyo nakipagrelasyon, pero sa puntong ito ba naintindihan nyo na kung ano ang kahulugan ng pag-ibig at kung ano ang hinihingi sa isang taong nagpapahayag na siya ay magmamahal. Gaya ng nasabi ko, ang pagmamahal ay hindi lang basta damdamin o nararamdaman. Kasi kung nararamdaman yan, maaari kong itanong, ano nangyari? Bakit nawala yung damdamin nyo na noon ay talagang marubdob, no? Yung pagmamahalan ninyo na lagi nyo na siyang tinitibok ng aking puso. Diba ganyan? At talagang ipinaglalaban ninyo. Kahit na maraming tao ang nagsabing wag siya, pero ipinaglaban ninyo. Kasi yung sinasabi, ito siya ang tinitibok ng aking puso. Pero ngayon, na-realize nyo na ba na hindi lang basta ito, kasi kailangan ito? Kasi kailangan desisyon, kailangan matino ang pag-iisip natin. Kaya nga pipiliin mo kung sino ang iyong mamahalin. Hindi yan para bang bulag, no? Sabi, love is blind, hindi. Pipiliin mo ang iyong mamahalin. At kapag nakapili ka, ang tanong ay, mayroon ba siyang kapasidad para manatili? O baka hanggang 1 year lang, 2 year lang, contract lang. Kasi yung kapasidad, mahalaga din katangian. No? Sinasabi natin na mahalaga yung mapagmahal siya.
Pero yung kasunod ay, kaya ba niyang manatili, masustain, kung hindi man i-improve, masustain man lang, pero wag bababa yung kalidad o quality ng pag-ibig na dapat nating ipinapakita. So, kayo ba, sa tingin niyo, may kapasidad ba kayong magmahal? At kasunod niyan, may kapasidad ba kayong manatili? Kasi yung sabi ni Kristo, na ito yung paanyaya niya, manatili kayo sa akin. At ang nananatili sa Kanya, yun ang nagbubunga. At sa pakikipag-ugnayan, inaasahan na magbubunga ang isang relasyon. Ano ba sa tingin ninyo? Nagbunga ba o... Kasi, di ba sabi nga, ang mga nakakabit sa Kanya bilang sanga at ang nananatili sa Kanya, di ba hindi naman yung basta okay, nakakabit lang. Pero ang sabi dito, no, sa isang talinghaga na sinasabing nililinis, mayroong pruning, mayroong pagtatapyas, no, may mga inaalis para nang sa ganun mas mamunga. Ito yung mga pagsubok, ito yung mga hirap na dapat pagdaanan, ito yung mga dapat na masakit man pero kailangan alisin. Kaya nga kapag nagsusumpaan ang dalawang nagmamahalan, ang sasabihin sa hirap at ginhawa. Kaya mo bang manatili sa hirap at ginhawa? At yung mga nananatili sa hirap at ginhawa, yun yung talagang nagtatagumpay, yun yung talagang nagbubunga ang kanilang pagmamahalan. Yung muli, ang Diyos, pinipili tayong mahalin at nananatili siyang nagmamahal sa atin. So ngayon, ikaw, kung pipiliin mong mahalin ang Diyos, kaya mo bang manatili sa Kanya? Amen.